Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang malaking balita na yumanig sa Pi Network. Mula po sa pagbagsak ng presyo, panic selling, hanggang sa isang major delisting mula sa isa sa pinakamalaking exchange. Ano po ang ibig sabihin nito para kay Picoin at saan kaya siya tutungo pagkatapos ng sunod-sunod na negatibong balitang ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ang source po ng ating balita dito ay ang CoinDo. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Picoin ngayon. Si Picoin ay kasalukuyang bumagsak po sa presyo na 0.334. Ito ay isa na namang malalim na pagbaba mula sa kanyang nakaraang value. Kung titignan po natin, malaki ang epekto nito dahil maraming traders ang nawawalan ng kumpiyansa. Kapag patuloy po na bumabagsak ang presyo ng isang coin, natural na maraming investors ang natatakot at nagbebenta ng kanilang hawak. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagbaba ng presyo ni Picoin sa ganitong antas ay nagbubukas ng posibilidad na mas marami pang traders ang pumasok sa panic selling mode. Kapag nangyari ito, lalong dadami ang sell orders at mas mapapabilis ang pagbaba ng presyo. Ngayon ay bakit po biglang bumagsak ang presyo? Ang pinakamalaking dahilan ay ang announcement po ng OKX nitong nakalipas na August 21. Sinabi po ng exchange na ihihinto or ititigil na nila ang bagong borrowing para sa PI-USDT margin pairs. At tuluyan po itong ididelis sa August 27 or bukas hanggang August 28. Ibig sabihin ay mawawala na po ang margin trading support ni Pi. Kaya sa market impact, kapag tinanggal po ang margin trading ng isang coin, nababawasan po ang liquidity at saka speculative demand. Marami pong traders ang gumagamit ng leverage para mas lumaki ang kanilang posisyon. Kaya kung wala na ito, mas konti po ang papasok na kapital sa coin. Sa madaling salita, nagiging mahina ang market activity ni Pi at ito ang posibleng dahilan ng sunod-sunod na pagbagsak. Ano naman po ang epekto ng panic selling? Dahil po sa balitang ito, maraming traders ang nagmadaling magbenta ng kanilang Picoin bago po tuluyang mawala ang margin trading support. Kaya ang resulta, tumaas po ng higit 32% ang 24-hour trading volume na umabot po sa $52.6 million. Pero teka, hindi ibig sabihin na mataas ang volume ay magandang balita agad. Dahil sa pagkakataong ito, karamihan po ng volume na ito ay galing sa sell pressure at hindi po sa bagong accumulation. Kaya sa market impact, kapag ang mataas na volume ay dulot ng panic selling, mas lalo itong nagbabaon sa presyo ng coin. Ang mga bagong investors ay natatakot po na pumasok dahil nakikita nilang mas marami ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Ano naman ang sinasabi ng technical analysis? Yan, meron po tayong chart dito na kanilang ibinahagi. At kung titignan po natin ito, mapapansin po natin na si Picoin ay nasa malinaw na downtrend simula pa noong early August. Hirap po siyang mag-hold sa itaas ng 0.35 na support level. Sa ngayon, ang RSI po ay nasa value na 33. Kung saan ay malapit ito pero hindi pa oversold. Ibig sabihin ay meron pang puwang para bumaba ang presyo bago pumasok ang mga buyers. Dagdag pa rito, ang MACD indicator naman ay patuloy na nagpapakita ng bearish momentum. Wala pang palatandaan ng reversal o pagbangon ng kanyang lakas. Yan, yung nasa pinakaibaba na bahagi ng chart ay yan po yung MACD. Yung nasa ibabaw nito ay yan po yung RSI. Yan, pagdating po sa market impact, kung hindi po makabangon si Pi sa presyong 0.35, maaaring bumagsak po siya ng hanggang 0.30. At kapag nabasag pa ang kanyang support na ito, hindi po malayong umabot siya
sa 0.25. Sa kabilang banda, kung makabalik po siya sa 0.36 o mas mataas pa, dito lang magsisimulang muli na mabuo ang kumpiyansa ng market or market confidence. Ano naman po ang posibleng mangyari sa presyo ni PAI? Marami pong analyst ang nagsasabi na posibleng manatili si PAI sa price range na 0.28 hanggang 0.35 sa buong September or buong buwan ng September kung walang bagong positive catalyst. Kapag walang development sa kanyang ecosystem o kung wala pong bagong exchange support, baka mag-stagnate siya sa mababang presyo. Ibig pong sabihin ng mag-stagnate ay magko-consolidate or maglalaro siya sa mababang presyo. Kaya sa market impact, ang pagkawala ng mga catalyst tulad po ng partnerships or major listings ay maaari pong magdala ng matagal na sideways movement. At dito po sa mundo ng crypto, kapag hindi po gumagalaw ang presyo ng isang coin, madalas pong nawawalan ng interest ang mga traders at saka investors. Ngayon ay ano naman po ang long-term outlook na pinapakita ni Pi Network? Ayan, para po makabawi or makabangon itong si Pi, kailangan po niyang ipakita ang mabilis na pag-usad ng kanyang ecosystem at kailangang mayroong exchanges na muling magbigay ng mas malawak na trading options sa kanya. Kung wala nito, may panganib na manatili po siya sa mababang price levels at unti-unting mawalan ng kanyang momentum. Kaya sa market impact, kung tuluyan pong mawalan ng tiwala ang mga traders, posibleng lumipat po sila sa ibang coins na mas active at may mas malinaw na direksyon. Ito ay magpapahina po lalo sa market presence ni PiCoin. Yan, bilang panghuli, ngayon ay malinaw na ang sitwasyon ni PiCoin ay nasa delikadong yugto. Ang kanyang pagbagsak sa presyong 0.334 ay hindi lang simpleng pagbaba, kundi resulta ng kombinasyon ng panic selling, pagkawala ng margin trading support, at mahina pang technical signals. Kung hindi po agad makakahanap ng bagong catalyst or positive news si Pi, maaring manatili siyang mahina sa market at posibleng bumagsak pa sa presyong 0.30 or mas mababa. Gayunpaman, ang crypto market ay puno po ng sorpresa. Kung sakaling magkaroon ng big development sa ecosystem ni Pi, may posibilidad din na makakita tayo ng biglang pag-angat. Kaya ang pinakamainam na gawin ng mga investors ay maging mapanuri at mag-ingat sa pagdidesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.